po isang mechanical engineer at matagal na nagpa-practice ng refrigeration. Yanong brine immersion freezing ay marami nang gumagamit na mga enterprises, lalo na sa pag-preserve at pagpapa-transport ng mga produktong galing sa dagat. Subalit yung amin nung ginawang disenyo ay specially designed para sa maliliit na ningisda. Kaya ang ginawa ho namin ay portable, may gulong at multifunction. Ang ibig sabihin ng multifunction, tinamaan po namin siya ng ice making capabilities. Sapagkat napag-aralan po natin mga kasama sa agriculture na dapat ang mga mangingisda ay may dalang yelo na dadalhin sa laot pagpunta sa pangingisda, at habang nangingisda sila, ang bawat isda makuhuli, nilalagyan nila ng yelo. Una hong sistema, yung old system, merong isang ice plant at merong isang storage. Yung ice plant para gumawa ng yelo, nagdadali ng magsasaka, at yung storage para doon ilagak ang mga sobrang huli ng mga magsasaka. Sa amin pong ginawang version, isang makina lang po ang gagawa nun. Kaya nawala na yung malalaki struktura na isa pang dagdag ng gastusin ng mga mangingisda. Mga kababayan, ngayon po ay susubukan nating ilagay sa aming BIF freezer ang isang piraso ng tilapia. Bago natin tuloy na gawin ang pag-freeze, timbangin po muna natin. 0.51 kilos. Kukuhaan din natin ng temperatura ang isda na tilapia. Initial temperature natin bumababa pa. 6.3, 6.2. Ngayon, ilulublog natin sa ating BIF AgriFreeze solution para makita natin kung anong epekto. Uurasan natin para makita natin kung ilang minuto o ilang oras makukuha yung ating desired temperature. Time start. Ang ideal na temperature para sa isang commodity na ating ilalagak sa storage ay negative 18 degrees centigrade. So, hintayin natin na makadating siya ng negative 18. O ngayon, sa 18.8, yan yung target natin na core temperature. So, how many minutes did we... Kuha na natin para makita naman kung anong itsura. Titimbangin din natin to para makita yung weight loss. Ito yung frozen just frozen na at negative ilan? 19. 19. Sige. I-release lang natin ng konti. 20 pa rin. Ito yung texture. Hindi nagbabago. Kulay. Timbangin natin. Kanina na 51, ano? 0.5 ba? Eksakto. Sakto pa rin. Hindi ko siya nagbago ng timbang, hindi nagbago ng itsura, at more or less, walang pagbabago makikita maliban sa matigas ho siya. Yun yung sinasabi ko kanina na special feature ng AgriFreeze solution. Meron siyang nagko-coat doon sa body para hindi ma-penetrate ng solution ang katawan ng isda. At walang makalabas na juice galing sa loob ng isda. Kaya nang makita natin yung timbang before and after, pareho pa rin. Yun yung AgriFreeze solution. Pabalitangan natin yung undoy. Biglang pumasok sa isipan namin yung dagupan. Kasi ang mga mangingisda sa dagupan, tumatawag na agad dito sa Maynila, ibinebenta na isda nila. One day before undoy, bumagsak na ang presyo ng bangos. Naging 30 pesos na lang per kilo. Naisip namin kung itong makinang ito na andun na sa dagupan, hindi mangyayari yon. Hindi matatakot ang mga mangingisda na walang mangyayari sa mga isda nila. Sapagkat they can harvest earlier and stock it through BIF. Makikita nyo, buhay pa. Binili nila ito kanina, buhay pa.
Eh, ngayon namatay na ngayon. Pero gumagalaw. buhay pa, gumagalaw pa yan. May gumagalaw. So, Yan. ititimbang natin. .43 kilos. Puprobe natin ang isa. Buhay pa kasi. 22.5. Yung timer. Okay. 480. 4 minutes and 18 seconds. Tingnan natin. Hindi na siya. Sobra na. na siya. Sobra na yan. Okay, kuha naman to. 20 na siya. In 4 minutes, ito na yung core niya. With a temperature of negative 18.4. Sabay-sabay ho natin siya nilagay dun sa freezing basket, pero hindi ho sila nagdikit-dikit. Kaya tawag namin IQF. Kahit ho sa isda, kahit sa ibang produkto. Sa ating mga kababayan Pilipino, ang makina pong ito ay gawa ng mga Pilipinong kababayan natin na nagtiyaga, lahat ng resources, lahat ng libro, pinag-aralan, nag-travel sa ibang lugar para makita kung may katulad or wala pa. At pinag-testing ito, mahigit 3 taon namin ginagawa. So sana po ay tangkilikin ninyo to, lalo na ho yung mga taga-gobyerno na suportahan ho kami at ang mga iba pang Pilipino na nagsisikap na makatulong sa ating lipunan, sa ating pamayanan.